Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. On Diary 11, 42, June 4, 1937. Today is the feast of the Most Sacred Heart of Jesus. During Holy Mass, I was given the knowledge of the heart of Jesus and of the nature of the fire of love with which he burns for us, and of how he is an ocean of mercy. Then I heard a voice, "Apostle of my mercy, proclaim to the whole world my unfathomable mercy." Do not be discouraged by the difficulties you encounter in proclaiming my mercy. These difficulties that affect you so painfully are needed for your sanctification, and as evidence that this work is mine. My daughter, be diligent in writing down every sentence I tell you concerning my mercy, because this is meant for a great number of souls who will profit from it. Hunyo 4, ngayon ay ang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa panahon ng banal na misa, binigyan ako ng kaalaman tungkol sa puso ni Jesus at sa kalikasan ng apoy ng pag-ibig na kanyang sinusunog para sa atin at kung paano siya ay karagatan ng awa. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig. Apostol ng aking awa, ipahayag sa buong mundo ang aking hindi maarok na awa. Ang mga paghihirap na ito na lubhang nakakaapekto sa iyo ay kailangan para sa iyong pagpapakabanal. At bilang katibayan ang gawain ito ay sa akin. Anak ko, maging masigasig sa pagsulat ng bawat pangungusap na sinasabi ko sa iyo tungkol sa aking awa. Sapagkat ito ay para sa isang malaking bilang ng mga kaluluwa na makikinabang mula rito. The Feast of the Most Sacred Heart of Jesus. This was the first. Ito yung nauna bago ang debosyon sa banal na awat. Makikita natin that Faustina also had a devotion to the Sacred Heart of Jesus. So, ano ba pagkakaiba ng Sacred Heart sa Divine Mercy? Unang-una sa image, ang pagkakaiba ay ang puso ng ating Panginoong Hesus ay exposed at ang puso ay nag-aapoy at may tinik. Samantalang sa image sa Divine Mercy, ang puso ng ating Panginoon ay hinahawakan. It was touched by His hand, by His fingers, and from there, the red and pale rays gushes forth or issued forth. Lumabas ang pula at puting sinag. So yung apoy, instead na apoy, naging sinag. Yung puso, naka-expose sa image ng Divine Mercy, nakatago na, hindi na siya exposed. At sa halip na apoy, sinag nga. Nandun din yung tinik na nakapalibot sa puso ng ating Panginoong Hesus. At sa Divine Mercy, wala nang tinik. Kasi hindi naman na nga exposed ang puso. So, the image ng Divine Mercy ay buo, yung head to feet. Samantalang sa Sacred Heart, kalahati lang. Siyempre, pagkakaiba, ang paa, advanced, naka-advance yung isang paa ng ating Panginoong Hesus. At sa Sacred Heart, hindi naman kasi pinapakita ang paa. Pero, Jesus is inviting souls to come to Him. Sa Divine Mercy, iba na. Ginagawa na ng ating Panginoon ay siya na mismo ang lumalapit sa atin. So we will see that
foot, the other foot is advancing. Ibig sabihin, moving ang image ng Divine Mercy. Hindi siya static, hindi siya nakapirmi. No, ito ay gumagalaw. Papalapit siyempre sa atin. So, noong mga panahon yon sa banal na misa, binigyan ng kalaman si Faustina tungkol sa puso ni Jesus. At kung papaano na ang apoy ng pag-ibig ay sinusunog, no? Yung pag-ibig sinusunog para sa atin. Bakit kailangan sunugin ang pag-ibig na yun? Bakit nag-aapoy ang pag-ibig? Ang pag-ibig talagang pag nire-represent ay burning, nag-aapoy ang pag-ibig. The more passionate a love is, mas, kumbaga, sa description, mas nag-aapoy yun. Kapag mas matindi ang pagmamahal ng isang tao sa kapwa niya or sa isang tao, nag-aapoy ang pag-ibig. So, mas nag-aapoy ito, mas mataas ang level. So, ito, syempre, mas mataas ang level ng pagkakatupok ng pagmamahal na ito sapagkat ang pagmamahal ng ating Panginoon katulad ng kanyang awa ay unfathomable and inexhaustible. Hindi rin yan mauubos. At katulad ng, yun nga, no? Isa itong karagatan din ng awa. This is an ocean of mercy. Hindi masusukat, hindi maaarok. Kaya sabi niya, ipahayag mo to sa buong mundo. Itong aking ah, walang hanggang awa. Imagine, the Divine Mercy during the Feast of the Sacred Heart was instructing Faustina to proclaim his unfathomable mercy. So, ang image niya ay Sacred Heart, pero ang proclamation niya ay Divine Mercy. So, may evolution na from the devotion to the Sacred Heart to the devotion to the Divine Mercy. Ngayon sabi niya, ang mga paghihirap na mararanasan mo ay sa pagpapahayag ng aking awa, ay marami kang mga paghihirap na may encounter. At totoo naman yun, ano? Bago niya na ipinta ang imahe, ay pagkatagal-tagal. Bago niya nakumbinse ang mga kasama niya na talagang ang Panginoong Hesus ay may ganitong mensahe matindi. Siya ay inalipusta, siya ay nabuli ng matindi, siya ay nagkasakit. Na. But in terms of the proclamation, talagang matindi kasi hindi naman yan, because this is a personal revelation, kaya ang hirap. Hindi siya ganun kadali na ipaunawa at ipatanggap. So talagang dumanas siya ng hirap. Pinagdudahan siya at pinakusahan na nababaliw. Na lahat, nakita natin yan sa unang bahagi ng Diary ni Faustina kung paano talaga niya dinaanan ng mga paghihirap. So, sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala. Yan naman ay bahagi. Kaya tayo, sa ating proclamation o pagpapahayag ng awa, we are the propagators of the divine mercy, no? Lahat tayo. Active tayo. Yung iba nga ay nag-enthrone sa mga bahay-bahay. Iba naman ay nagdedebosyon, namimigay ng picture. So, iba-iba yung ating antas ng magpapahayag ng awa ng Diyos. Hindi pare-pareho, depende sa ating kakayahan at depende rin sa ating oras, no, kung anong kakayahan natin. Ngayon, tayo mismo dumadanas din ng pasakit. No, siyempre, mas maliit pa nga yung ating mga pagpapakasakit na nararanasan ikumpara sa paghihirap na dinanas ni Faustina. Pero pinapalala din ito sa atin ng Panginoon na huwag kayong mag-alala. Bahagi yan ng gawain ng pagpapahayag ng awa. Bahagi ang mga difficulties o paghihirap sa buhay. Mararanasan nyo yan. Pag hindi naranasan yan ng isang deboto, hindi yan deboto. Abay, paanong nangyari na wala siyang
wala siyang pinagdadaan ng hirap ay nagpoproklama siya ng awa. So, ihanda natin ating sarili kapag talagang inais natin na magpahayag ng awa, babatuhin tayo. Minsan nga ang bumabato pa sa atin ang bumabato pa sa atin mismong pare, di ba? Yung ini-expect pa natin na makakapartner natin at inaasahan natin na tutulong sa atin sa gawain ito. Ito pa yung bumabanat sa atin. Ito pa yung hindi tayo kinikilala. Again, bahagi yan ng pagpapahayag ng awa. Hindi natin pwedeng sabihin ako hindi kami makapagpalaganap sa aming parokya ng Divine Mercy kasi pinagbabawalan kami ng amin. Hindi po dahilan yon para hindi tayo makapagproklama or makapag-propagate ng awa sa ating parokya. Kasi maaaring nga hindi pinapayagan ng pare ay yung ah, manalangin tayo tuwing alas 3 ng hapon sa simbahan. Maaaring hindi tayo pinapayagan na mag-entro ng Divine Mercy o magbuo ng samahan sa ating parokya. Maaaring yun, no? Pero kahit hindi tayo pinapayagan ng pare, maaari tayong magproklama, maaari tayong magpalaganap ng awa. Na pwede naman na, halimbawa, yung gumawa ka ng awa sa kapwa, hindi mo kailangan ng pahintulot ng pare para tumulong sa ibang tao. No? At kung ang ginagawa mo ay hahadlangan naman ng pare, wala ka namang lalabagin na kung gawin mo pa rin yan kasi tumutulong kay halimbawa, ah, bumagyo, nangailangan ng tulong, may nasunugan, nangailangan ng tulong, nagbigay ka, hindi yun pwedeng, hindi yun pwedeng pigilan ng pare yung pagtulong. So, nagpoproklama ka pa rin ng awa. Pero pangalawa nga, sinasabi, these are difficulties that we would encounter sapagkat yan ay marka ng isang deboto ng banal na awa. Marka natin yan, that is a mark of a Divine Mercy devotee. Dahil kung hindi natin mararanasan ang paghihirap sa proclamation of mercy, hindi na tayo katulad ng ating sinusundan sa Jesus. Ang ating Panginoong Yesus, yung sinusundan natin, ay nagpakasakit, namatay sa krus, pero nagtagumpay. Siya ay na itawid niya ang sarili niya. Nakaabot siya sa rurok at nalagpasan niya. Meron niyang gloria, di ba? Merong resurrection. Yun, na pagtatagumpay. So again, this is the feast of the Sacred Heart, but Faustina was instructed to proclaim the unfathomable mercy, yung banal na awa. Hindi niya sinabi na Sacred Heart, no? Sinabi niya na this is the feast and proclaim my mercy on the feast. So, kahit tayo, no, pag nagse-celebrate tayo ng feast, malapit na ito, no, June ito no? Kung tayo ay mag-celebrate or alalahanin natin, pagdiriwang natin ang feast, kapistahan ng Sacred Heart, pwede naman natin na pinoproklama din ay ang awa ng Diyos. O ano man nakasanayan nating devotion sa Sacred Heart, sa apostolado ng panalangin, tuloy lang yun. Pero, napakaganda na yung mensahe ng banal na awa ang ating ipinoproclaim on that feast day. Yun, no? Kailangan lang na maging diligent daw si Faustina sa pagsulat. Naging diligent naman yan. No? At ang isinulat ni Faustina, marami na actually mga kaluluwa ang nakinabang. Isa tayo doon sa nakikinabang sa isinulat ni Faustina. If there was no diary, yung ano lang, word of mouth, mahirap na subject to misinterpretation kapag passed on through word of mouth. Kaya napakaganda talaga sinusulat, documented. Para kung ano, kakaiba man ang interpretation, pero yun pa din na pag bumalik tayo, eto yung sinabi, nakasulat. So may we be able as Divine Mercy devotees and propagators, may we be able to propagate consistently
the devotion to the Divine Mercy. Sa araw-araw na buhay natin at gawin natin, sabi nga, ay lifestyle. No? Ito yung gawin nating lifestyle, yung devotion sa banal na awa. That means, doing corporal work, magpiligat ng awa, pagbibigay ng awa, yung uh, three ways to express our mercy, ginagawa natin at marami pang iba.